Karg Island ng Iran, mga tol. Mahalagang oil asset yan ng Iran. Gustong masakop ng Amerika. Pag-usapan natin to, mga tol. Samahan ninyo ko. Mula rito sa Net25 News and Information, pag-usapan natin, mga tol, ano ba ang importansya ng Karg Island sa industriya ng langis ng Iran, no? At paano kaya ito magagawang sakupin ng bansang Amerika? Pag-usapan natin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ko, panoorin to. Ang Karg Island ay isa pong maliit na isla na matatagpuan malapit sa Strait of Hormuz. 22 square kilometers lamang ang sukat ito, pero 22 square kilometers lang, maliit lang isla lang to. Ito, nandito banda yan, no? Ano? alam nyo ba na ang maliit na islang ito ay may napalaking papel sa ekonomiya ng bansang Iran? Ang Karg Island, na kilala sa tawag na Orphan Pearl of the Persian Gulf, ay may layong 15 nautical miles mula po sa baybayin ng Iran, or that's 57 kilometers mula sa Bushehr province ng southwestern Iran. Tinatawag din ito ang Forbidden Island dahil sa napakahigpit na kontrol ng Iranian military. Forbidden Island, napaka-importante kasi nito, mga tol, at napakahigpit nga daw ang control dito ng Iranian military. Paano kasi? Ang Karg Island ay siyang pangunahing oil export hub ng Tehran. Tinatayang may loading capacity ito na 7 million oil barrels per day. Katumbas po ito ng daily crude oil production ng Iran na 3.1 million barrels. Karamihan sa langis na mula sa isla ng Karg ay binibili ng mga bansang China at ng India. Kaya pala siya gustong masakop ng Amerika dahil gusto nila ring makontrol siguro itong bagay na to, no? Kasi ano nga naman pa magiging dahilan, no? So, paano kaya nila magagawang sakupin to? At bukod sa malalaking buyers, kapag sinili po natin ang datos ng OPEC, pangatlo sa pwesto ng mga pangunahing oil producers sa buong mundo ang Iran. Number 1 ang Saudi. Iraq ang pangalawa, pangatlo ang Iran. At kung titingnan naman natin, ang datos umaabot sa 90% ng krudo ng Iran ang dumaraan sa isla ng Karg. Alam nyo ba kung bakit naman mahigpit na binabantayan ng mga tropa ng Iran ang naturang isla? May mga report po kasi lumabas na nakaimbak dito ang milyong-milyong bariles ng crude oil ng Iran. Kaya, ganun na lamang ang interes ng Estados Unidos na makontrol ang Karg. Ito po kasi ang epicenter ng energy trade ng Tehran. Kumbaga sa isang bangko, mga tol, ito yung vault. Diyan nakatago o diyan nakaimbak yung kayamanan. Lahat ng kayamanan, lahat ng pumapasok na pera, kumbaga yan yung pinaka-sentro, pinaka-central. No? Nandiyan yung pinaka ng Iran, pinaka-kayamanan nila. Sa katunayan, inanunsyo na ni US President Donald Trump kanina na kukunin nila ang Karg at malapit na raw makontrol ng Estados Unidos ang oil and gas infrastructure ng Iran kagaya ng ginawa nila. Okay. So ito, mga tol, 14 hours ago pa lang itong balitang to. The moment na pinapanood ko to ngayon, itong nire-record ko to, itong reaction video natin, 14 hours ago pa lang itong balitang to. So, bagong announcement ni US President Donald Trump na kokontrolin daw nila o kukubkubin nila itong Karg Island, no? At malapit na nga daw nilang makontrol, sabing ganun, ang oil export. No, katulad ng ginawa daw nila rito sa Venezuela. Ito, balikan natin yung sinabi. Nakukunin nila ang Karg at malapit na raw makontrol ng Estados Unidos ang oil and gas infrastructure ng Iran. Ayun, oil and gas infrastructure ng Iran. Katulad daw ng ginawa nila sa Venezuela. Malapit na raw makontrol ng Estados Unidos ang oil and gas infrastructure ng Iran kagaya ng ginawa nila sa Venezuela. Tuluyan pong mapipilay ang ekonomiya ng Iran at baka bumigay ito sa panggigipit umano ng Estados Unidos na itigil na nito ang uranium enrichment project at pagdevelop ng nuclear weapons. Yan ay kung magtatagumpay ang Amerika na makontrol o makubkob etong Karg Island, no? Siyempre gusto ko munang magtanong sa inyo. Sa tingin ba ninyo capable ang Amerika sa puwersa nila na magawa nilang magtagumpay na makubkob to? O capable din kaya ang Iran, no, na magawa nilang protektahan ito ng matibay, no?
Sa tingin ninyo mga tol, pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba. Mahalagang tanong yan, no? Subalit, hindi magiging madali para sa Washington na makubkob ang isla ng Karga. Bago pa kasi makarating, ang tropa ng mga Amerikano at mga kaalyado nito sa isla ay kailangan muna nilang dumaan sa Strait of Hormuz at lumusot pa sa Persian Gulf. Tandaan natin na nagtanim na noon pa ng mga bomba sa dalampasigan ng Iran, kaya posibleng mahirapan ang US troops. Kung barko ang gagamitin. Pero kung gagamitan nila ng puro mga bomber nila, aeroplano nila, ewan ko lang, no? Kung kakayanin pa rin. At bukod pa po rito, may nakahandang drones and ballistic missiles ang Tehran. Kaya hindi maisasantabi na maraming sundalo sa magkabilang panig ang maaaring masawi. Yeah. Posible ring madamay ang mga inosente at sibilyan dahil sa magiging retaliatory attacks ng bawat panig. Malamang sa malamang. Sa oras na mangyari ito, posible pong maging matindi ang bakbakan at pwede itong ang maging hudyat ng panibagong pandaigdigang digmaan. Naku, pwedeng maging hudyat ng panibagong pandaigdigang digmaan. Ang ibig sabihin, World War. Pandaigdigang digmaan, World War. Kasi mga tol, tandaan ninyo dito bumibili yung India at saka yung China. So may posibilidad na baka makialam din yung mga yun. Kasi mga tol, magiging apektado sila dyan sa bagay na ganyan. Siyempre, ekonomiya nila maaapektuhan dyan. So may posibilidad na makialam talaga sila dyan. Kaya nga tinatawag na posibleng maging hudyat ng pandaigdigang digmaan yan. At pwede itong ang maging hudyat ng panibagong pandaigdigang digmaan. Huwag naman po sana itong mangyari dahil sa oras sa sumiklab ang ganitong uri ng sigalot. Hindi lamang langis ang nakataya kundi ang katatagan ng ekonomiya ng buong daigdig. Nako. Sana naman wala sa mga viewers natin ang magwi-wish. Sana naman wala sa inyo mga tol ang hihiling na sana mangyari yung ganitong mga bagay. Huwag naman sana. Alam natin mga tol na etong mga leader na to, sabihin natin magagaling sila. May isip sila na gusto nilang palaguin ang ekonomiya ng kanilang bansa. Pero kung daraan sa ganitong sitwasyon ng buong mundo, kasi hindi naman ito basta-basta talaga na gusto kong kunin yan tapos makukuha nila ng ganun. Hindi. Maraming magiging apektadong bansa at yung mga apektadong bansa naman ng mga superpowers din, like for example China and India, na bumibili rito sa Iran, is hindi naman yan manonood lang. Gagawa ng paraan yan para hindi maapektuhan yung pagpapaunlad din nila sa kanilang sariling bansa. Ay naku po, wag naman sana. At kapag nagkapalitan na ng pag-atake ang magkabilang panig, mahirap nang kontrolin kung saan ito mahahantong. Dahil ang isang labanan sa gitnang silangan ay hindi mananatiling problema ng gitnang silangan lamang. Posibleng sumipa ang presyo ng langis, maantala ang kalakalan, lumala ang inflation at madamay ang milyong-milyong katao sa iba't ibang panig ng mundo. Ay, naku po. Kaya ang tunay pong nakataya sa Kharg Island ay hindi lamang teritoryo o enerhiya, kundi ang kapayapaan at katatagan ng daigdig. Narinig niyo yun? Etong Kharg Island na to, bagamat maliit, hindi lang ekonomiya ng Iran o katatagan ng rehiyon ang nakasalalay dyan. Damay ang buong daigdig mga tol. Etong Kharg Island na pagkaliit-liit na isla na yan, damay ang buong daigdig. At kapag nagkamali ang mga kapangyarihang bangka o bansang sangkot, pwedeng ang maliit na isang ito ang magpasiklab ng isang krisis na mararamdaman ng buong mundo. Ay naku po. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Siyempre, bukod sa akin, gusto ko rin makuha ang inyong opinion, ang inyong reaksyon, ang inyong komentaryo. Ano ang inyong masasabi dito mga tol? Again mga kapatid, sana wala sa inyong mag-wish na sige na, tuloy na magkaalaman na. Puro kayo ganyan eh. Puro kayo ganyan eh. O ngayon tatanungin nyo, kanino ka papanig sa Amerika o sa Iran? Sa tingin ninyo, kailangan pa ba natin mag-cheer? Kailangan pa ba nating merong kinakampihan at mag-cheer sa isang bansa laban sa isang bansa? Kung pare-pareho naman din tayo ng mararanasan, regardless man sa Amerika ka kumampi o sa Iran ka kumampi, iisa pa rin ang hantungan yan, di ba? Pare-pareho tayo mahihirapan. So mag-cheer pa ba tayo? Ay naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli.